Eto ang problema ni BBM, yung trust rating ni BBM. Talagang lahat, halos ng post, siguro 90% ng nagpo-post doon sa kanina sa atin, habang ako ay naka-live, lahat ng halos ng post doon, galit kay BBM. Hindi naniniwala, sinungaling. Ganun po yung mababasa mo. Talagang wala na po naniniwala kay BBM. Isa-isahin po natin, ha. Okay, ang highlight agad. Ang highlight ng kanyang inunan niya talaga, tuwan-tuwa si De Lima rito, ha. Imagine niyo dahil na-address daw ni BBM yung corruption. Anong na-address ang corruption? Alam niyo po si BBM, sa 4 na taon niyang pamumuno, ang pinaghahandaan niya SONA. Mahilig sa optics si BBM. Pag maganda yung delivery niya na SONA, tuwan-tuwa na yan. Wala na siyang pakialam kung napapalo up ba yung sinasabi niya sa SONA. Marami po siyang sinabi sa SONA na hindi po natupad. Kung matatandaan niyo po, ang mga unang pangako niya sa mga unang SONA, ewan ko kung sa mga unang SONA yun o sa kampanya pa niya pangako to. Mga 1 million per year na pabahay. Wala na po. Hindi na po pinag-uusapan yan. Pinagmalaki kanina na ipatay yung pabahay. 1,000 lang po. Wala na pong milyon. Lahat na yun, ha. 4 na taon na siya, 1,000 lang. Hindi yata umabot ng 100,000, eh. Ni hindi po aabot ng 1 milyon. Samantalang sa pangako niya, 1 million per year. Yung 20 pesos na bigas, ibang-iba po sa paniniwala natin. Alam niyo po ba yung paniniwala natin? Nung pinangako niya yung 20 pesos na bigas noon, 20 pesos ang bigas sa palengke. Hindi yung hahagilapin mo pa kung saan nagtitinda ng 20 pesos na bigas. Thank you very much kay Arnold Refugio na nagbigay sa atin ng 99 pesos na pangkape. Okay. Tapos, yung pangalawang SONA yata, tama, pangalawang SONA. Dahil yung mga presyo ng agricultural products noon ay nagtataasan. Sinimulan ng sibuyas, bigas, asukal, baboy. Ano po ang mga pinagsasabi ni BBM doon? Ang gaganda po ng mga speech niya, eh. Tandang-tanda ko pa, eh. Hahabulin, no? Magtago na kayo yata. Hahabulin niya yung mga alam niya kung bakit mataas ang presyo ng bilihin, eh. Dahil sa mga smugglers, hoarders, at saka price manipulators. Yun ang una niyang hinahabol. Pero wag nating kalimutan, sa unang taon niya, siya yung Department of Agriculture Secretary. Siya po yung may direktang hawak dyan sa mga importation na yan ng mga agricultural products. Siya na nga yung secretary, hindi niya panalutas, eh. Di ba? Yan po yung history na SONA natin, eh. Tapos sumunod na SONA, ipinagmalaki na yung ipinagmalaki na po yung flood control. Kasi wala siyang maipagmalaki na build, eh. Hindi niya nasundan yung kay Tatay Digong, eh. Walang visible. Tapos, mas malaki pa yung budget kay Tatay Digong. Yung pala, tinodo nila sa flood control. Kaya pinagmalaki yung flood control, eh. Siningil ng kalikasan. Ang dami niyang kinatwiran, di ba? Una niyang kinatwiran, nasagasaan na nag-iisang, yung 5,500 flood control project, sinagasaan ng isang barko. Ang galing ng barko, eh, no? Sinagasaan yung 5,500, kaya may baha. Kasi pinagmalaki mo, tapos bumaha pa rin. Yun yung problema niya, eh. Naniningil yung kalikasan. Okay. Kaya hindi niya na po ang daming beses niyang pinagtanggol. Yung isa naman, meron tayong flood control. Na-overwhelm lang. Na-overwhelm lang daw. Sobrang laki ng tubig.
Iniisip ko naman, kaya ka nga okay lang sana kung ang ginagawa mo lang, linis lang ng kanal, di ba? Walang ganyang kalalaking flood control project. Trilyon ng ginastos natin eh. Yan yung sinasabi natin na nung panahon ni Tatay Digong, very practical. Linis lang. Babaha, saglit lang. Kasi naglilinis ng estero, naglilinis. O, tsaka niya na-realize na linis lang pala ang katumbas. So, palpak siya riyan, kaya sumunod na zona niya, naniningil na siya. Mahiya naman kayo. O ngayon, sundan natin. Wala pa ring mga mga mastermind. Etong mga sinasabi niya kay Martin Romualdez. Basahin ko kayo po magpasya kung gaano katapang to. At yung reaction din ni Martin, bakit ganun? Ang babait nila sa bawat isa. Natatandaan nyo, nung unang sinangkot si Martin, di ba nagwawala si Martin? Bakit ako lang? Marami siyang alam. Di ba yan yung ano niya? Yan yung hindi lang ako. Idadamay ko kayo. Ganun yung tema ni Martin eh. Nung una siyang sinangkot dyan eh. Idadamay ko kayo. Bigla na nahimik sila lahat. Wala na biglang kaso si Martin. Wala na lahat. Ngayon na lang uli nabanggit. Pero tignan nyo po yung pagkakabanggit. Basahin ko lang. Malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya, pangulo ako ng Republika ng Pilipinas. Palakpakan po yung mga Pero alam niyo po, dapat nagdidiwang tayo, di ba? Kasi nabanggit, yan yung hinihintay natin eh. Banggitin niya na papakulong niya si Martin. Pero ano po, ang agam-agam natin, totoo ba yan? Makukulong ba si Martin? Ganun po yung ating pong yung anong tawag diyan? Kawalan ng tiwala sa salita ni BBM. Kung si Duterte po nagsalita niyan, si Tatay Digong po nagsalita niyan, nagdidiwang na po yung mga tao. Pero si BBM po ang nagsalita na patong-patong na kaso kay Martin Romualdez. Ako, hindi ko na kayo dadamay kasi hindi ko na maalam ang damdamin nyo. Habang naririnig ko yan, sabi ko, bakit ang salita hindi ipapakulong? Bakit ang salita patong-patong na kaso? Magkaiba po yung patong-patong na kaso at yung ipakukulong. Okay. Tignan nyo rin yung sagot ni Martin. Ang lambot din. Hindi palaban. Masakit man ito sa aming pamilya, ginagalang ko naging pahayag ng Pangulo. Hindi ako kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Sang-ayon ako na gawin natin ang tama. Ang tama ay ang sumunod sa proseso at hayaan ng ebidensya magsalita. Naninindigan ako na wala akong ginawang anumang labag sa batas at handa akong patunayan ito. Okay. Hindi ko po makuha. Ako personal po to. Ayaw ko kay damay. Pero alam ko, ganito rin na nararamdaman ng karamihan sa atin. Hindi talaga ako kampante na makukulong si Martin. Dahil ang lambot eh. Yung mga patong-patong na kaso na yan, ano yung mga kinakaso? Kasi kung gusto nyong ipakulong, bakit si Marcoleta ang bilis? Di ba? Ang pananaw ko kasi si BBM, masaya na siya na naririnig ng mga tao yung gusto nating marinig. Wala naman siyang pakialam kung basta ang performance niya sa SONA, yun na yung kanyang pagiging presidente. Hindi talaga yung gawain araw-araw eh.
masaya na siya sa optics. Ngayon, problema ni BBM yan kasi sinabi niya wala pa naniniwala. Wala naniniwala na makukulong si Martin. Okay. Kung dumating po yung panahon na makulong si Martin, duda pa rin ako. Kasi alam niyo kung bakit? Pwede ka naman kasuhan, non-bailable, makukulong ka. Pero matatalo naman yung kaso dahil mahina yung mga ebidensya. Di ba? Unlike na dumaan ito, alam niyo yung pagkakaiba na dumaan ito sa Blue Ribbon Committee, na narinig natin yung mga nagtumistigo laban kay Martin. Tapos nariyan din yung kampo ni Martin sumasagot. Makikita kasi natin kung nagsisinungaling o hindi. Katulad po nito. Paano iniimbestigahan si Martin? Ano yung mga sagot niya? Hindi natin nakikita eh. Ano yung sinasampang kaso sa kanya? Yung isasampa bang kaso kay Martin kasi wala pa naman eh. 'Di ba? Preliminary. Ay malakas ba yung ebidensya? Nakita niyo po kung paano na magduda yung mga tao. Ako sa tingin ko maraming ganito mag-isip sa atin. Kahit na makulong si Martin, mapapalaya pa rin. Kasi anong ebidensya yung mga isasampa kay Martin? Di ba? Samantalang itong mga otoridad kasi hindi nila sinusuportahan yung mga nagsasabi ng masama kay Martin. Okay. Ang point ko lang dito, ikalawang punto. Over na tayo eh. Sa sobrang sama ng loob sa sobrang dami ng ginawa nila riyan, pagtatakip dyan sa flood control, yung mga tauhan ni BBM nawawalan ng kaso kahit na alam natin na ilang beses nilang sinabi yung Ulaybar, ilang beses nilang sinabi yung Bersamin. Yung may hawak ng pondo, DBM. Ano yan, kaliwat kanan na nakawan tapos walang kinalaman yung nag-i-issue ng pera? Yung mismong head ng DPWH. Hindi na makakasuhan dahil ginagawang star witness. Star witness laban kanino? Yun yung pinaka-problema ni BBM. Nagsasalita na siya na mukhang pabor sa atin. Pero wala pa ring naniniwala. Ako nga kahit makulong si Martin duda pa rin ako, lalaya pa rin yan. Baka sinampahan lang ng mga hindi matitinding ebidensya, makapagpiyansa pa. Wala nang tiwala Mr. President. At maliban dyan kay Martin, wala na siyang naipagmalaki. Biruin nyo, ang pinagmamalaki ni Tatay Digong, ilang tulay yung pinagawa, ilang highway, ilang kilometro ng highway. Kanina, narinig kong mga pinagmamalaki. Madadaanan na ang nasirang tulay. Madadaanan na ang mga nasirang tulay na ganito. Inisa-isa yung tulay. Talaga? Ang pinagmalaki mo, hindi yung may bago kang naipatay yung tulay. Ang pinagmamalaki mo repair. Ne-repair yung San Juanico Bridge. Ne-repair yung ganun. Tanong ko lang, bakit sa panahon mo maraming nasirang tulay? Hindi ba may maintenance yan? Bakit sa buong panahon? Ano yan, na-tiyempo? Tama po yung San Juanico Bridge, matanda na. Okay, wala pong duda kasi tatay niya pa nagpagawa niyan. Pero bakit yung mga tulay biglang nasisira nung panahon mo? Hindi kaya, kasi po lahat yan may pondo.
May pondo dapat yan, maintenance. Alam niyo yung maintenance, kung hindi po yan nagtatayo ng mga tulay at habang buhay na yan, hindi po. Mini-maintenance, nagme-maintenance, hindi po nagkakataon. Ako sa tingin ko, kung sangkatutak ang napagawa o sangkatutak ang mga tulay na gawa na at nagbabagsakan o nasisira nung panahon niya, hindi po na may maintenance, hindi po na may maintain. Bakit sa panahon ni Tatay Digong, wala naman pong ganyang kalalalang krisis sa mga tulay? O, yun po. Yung maintenance lang dapat ng mga tulay, yun po ang pinagmalaki sa SONA. Imaginein mo mga nirepair na tulay. Hindi po kung ilan tulay yung napagawa. Nirepair na tulay. O, ano pa po yung mga pinagmalaki? Yung senior high school. Alam niyo, ang tagal ko na pong vlogger eh. Ang tagal ko na pong wala sa DepEd eh. Yung mga pinagmamalaki niya na yan na po yung nasaksihan namin nung ako po ay nasa DepEd pa. Yung description ng senior high school niya, hindi po yan bago. Dati na po yan. Yung mga senior high school ay inihahanda natin para dati na po yan, Mr. President. Hindi po sa inyo yan. Hindi nga pinagmamalaki ni Tatay Digong dahil tinuloy niya lang din yung senior high school na yan. Hindi po sa kanya yan. Hindi po. Wala pong bago dun sa sinasabi ninyo. Nung naririnig ko nga yun, bakit naman pinagmamalaki niya yung normal na pong ginagawa, hindi na po yan. Parang panso na ba yan?